Ito pala, ito yung mga dahilan kung bakit binasura ng ICC, International Criminal Court, ang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Digong Duterte. Alam nyo, mula lumabas ito kahapon, ang desisyong ito hindi ko kagad ginawa. Kaya kung ngayong araw na ito, ginawang topic at higit na ating maipaliwanag sa inyo. Total, pagkakataong medyo makarelax para malaman. For your information, sa mga Duterte supporters, Marcos supporters o anumang organization, pero importante pong malaman po ninyo. Tatlong mahahalagang punto ang naging basihan ng ICC judges, mga judge, kaya hindi pinayagan pansamantalang makalaya si Duterte. Okay? Number 1, hindi po na-justify ng mga Duterte at ng kanyang abogado na si Duterte ay walang kinalaman sa crimes against humanity doon sa Davao City nung siya ay mayor pa lang at nung siya ay maging pangulo sa operasyon ng anti-drugs campaign na maraming natukhang. Hindi po na-justify ng kanyang abogado na walang kinalaman si Duterte ron. Yan po yung more or less maging basya. Number 2, kidnapping issue. Okay? Kasi yung kidnapping issue, ito po ang pinaputok ng mga Duterte, ni Sara Duterte, anak at Vice President ng bansa, na sinasabi niya mayroong sabwatan ang Marcos administration at ICC, kaya daw kinidnap ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Yun po'y hindi nagustuhan ng ICC. Okay? Dahil dyan, nagalit ang ICC o sinabi ng ICC, maling paratang yan. Maling paratang ang kidnapping. Kasi sa akin pong opinion, pag sinabi mong kidnapping, kawalan ng respeto sa rule of law ng International Court. Kasi ang pag-aresto nakabase sa warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay nakabase sa mga reklamo at kasong kinakaharap ng akusado like Duterte. Pero pinalabas nila na kidnapping ito. Mali ang paratang na yan at hindi tinanggap ng ICC ang mga sinasabi ni Sara Duterte at ng kanyang mga kasamahan. Yan yung number 2. Okay? Kawalan ng respeto. Ay, wala kayong respeto sa korte. O, hindi yan ang nangyari sa inyo. Pangatlo, hindi nagtiwala, hindi nakuha ng mga judges ng ICC yung assurance na hindi magtatago. Okay? Si Duterte sa oras na kanilang payagan ng interim release. Alam niyo kung bakit? Ako matindi ito. Nakita ng ICC at napakinggan yung sinabi ni Sara Duterte doon sa rally sa The Hague ng mga DDS supporters. Na ang sinabi doon ni Sara Duterte, kidnapin na lang. Ano kidnapin? Itakas na lang. Itakas daw si Duterte sa ICC. Wow! Hindi yun nagustuhan. Naging dahilan sa tingin ng ICC judges, hindi pala pwedeng i-release ito dahil magtatago ito kasi may balak palang itakas sa ICC. Lahat po ng sinabi ni Sara Duterte, ng mga Duterte lawyers, ng mga Duterte supporters, nakasama sa ICC judges at sa ICC mismo. Ako po bilang mamamahayag at bilang political blogger nakatutok sa isyong ito. Nakakaranas din po ako ng matinding batikos, baser, troll ng mga Duterte supporters kasi ayaw nilang intindihin yung paliwanag. Sarado kasi ang isip nila eh. Pag binabanggit tayong isyo tungkol kay Duterte, ang tingin nila binabanata na. Hindi hubanat ito. Balita ito, may basihan ito ang totoo, hindi lang yung matanggap. O katulad nito, sinasabi natin yung totoong basihan ng ICC. Magagalit kayo sa akin dahil bakit ganyan ang paliwanag. Ay, yan ang totoo eh. Di ba? Maging si Harry Roque na inyong kapanalig, yan din ang sinasabi.
So sa aking opinion, mga Duterte family at supporters ang nakasira. Kaya nawala ng tiwala rin ang ICC sa inyo. Nakasira kay Duterte. In other words, yung mga rally sa daig, pagsasalita ng mga speaker doon at ng ni Sara Duterte, monitor ng ICC from day one, sinabi ko na. Hindi nakatulong yan. Nakasira pa. Ang linaw-linaw. Walang tiwala ang ICC na kanilang pagpinalaya si Duterte ay babalik pa ito o hindi magtatago. Ikinagalit din ng ICC at sinabing hindi totoo na kidnapping ang pagkaka-aresto kasi may warrant of arrest. At bago nagkaroon ng warrant of arrest, merong nakitang probable cause o dahilan para arestuhin ang akusadong si Duterte. Yan ang paniniwala ng ICC. At yung pinakamatindi, mukhang ito na yung pagbabasihan hanggang sa huli, sa aking opinion. Ayaw ko naman pangunahan, opinion lang ito. Hindi nga po na-justify ng mga abogado ni Duterte na walang kinalaman ang dating Pangulo sa crimes against humanity. Mabigat. O anong gagawin natin ngayon? Wala na. Tuloy na yung trial sa mga susunod na araw. At hindi makakalabas si Duterte. Kasi itong 3 ground na aking inisa-isa, inulit ko pa. Nabasihan para hindi bigyan ng temporary release. Abay, napakabigat yan. Kaya pala naman, alam nyo, marami kasing panlilin lang kayong ginawa. Si Sara Duterte, walang ginawa kundi umikot ng umikot sa buong mundo. Siraan ng Marcos administration at ICC sa international community. Ay lahat ng sinasabi ni Sara monitor ng ICC. Nakalimutan yata nilang International Criminal Court. Maraming bansa sa mundo ang membro ng ICC. Ultimo yung mga bansa kung saan nagpupunta ron si Sara, binabanatan niya ang ICC. Kidnapping daw ang ginawa. At Philippine government. O, hindi nayari kayo. Kayo mismo ang nagpahirap. Kayo mismo ang nagdala sa kumunoy ng matinding kulungan na matagal-tagal na panahon against Duterte kasi kayo. Kung kayo nag-relax, sumunod sa tamang proseso, hindi kayo makakaganyan. Ayan, tapang-tapang nyo kasi wala sa lugar. Ano ba ginawa ni Duterte nandito pa? Sasampalin daw niya, sisipain daw niya ang mga prosecutor ng ICC. Makikipaglalaban daw siya. Wala siyang karespeto mula ulo hanggang paa sa mga sa ICC at mga judges. Hindi ba yun ang pinagsasabi? Ang hina daw ng Korte ng Pilipinas, hindi daw siya makasuhan at hindi siya mahuli. Di ba? Katakot-takot ang mga pagyayabang sinabi. O anong nangyari? Ngayon, kalaboso, wala nang interim release. Ito pa yung isang bad news. Sabi ng mga ICC lawyer, o sabihin mga private lawyer dyan sa ICC, malabong bigyan ng consideration kung halimbawa mag-a-appeal para baguhin ang desisyon ng ICC tungkol sa pagbasura sa interim release. Malabo rin yun. Hindi daw mangyayari yun. Hindi ganun kadali. Kasi nga yung 3 ground napakabigat. Malabo pa sa sabaw ng pusit na kahit mag-apila. Walang ginawa yung abogado ko. Hindi. Ang dating kasi ng mga Duterte at mga abogado ni Duterte, akala niya, local politics, local issue, sinabi ko naman ng araw pa, hindi ako nagmamagaling. Walang pakialam ang ICC sa political issue sa lahat ng bansa sa mundo, kasama ang Pilipinas. Ginagawa nilang laruan at politika yung pagkaka-aresto kay Duterte, ng mga Duterte mismo at mga Duterte supporters. O ano kayo ngayon? Nakanganga kayo. O okay, magagalit. Pinag-uusapan lang naman. Malabo nang makalabas Duterte.